Masayang may bahagi ng Life B6 ang Tagalog na bersyon ng The Richest Man in Babylon ni George S. Clason. Ito ang ikawalong bahagi, mag-relax at mag-enjoy sa pakikinig. Hindi mo ba narinig na isang tumakas na alipin na pumatay ng isa sa mga gwardya ng hari ay dinala sa katarungan at ngayong araw ay parurusahan hanggang sa mamatay sa kanyang kasalanan, pati ang hari mismo ay naririto. Napakadami ng tao sa paligid ng poste ng palo, natakot akong lumapit baka madapa ang aking hain ng mga kakanin kaya umakyat ako sa hindi pa tapos na pader upang makita ang mga tao. Swerte ako at nakakita ako mismo kay Nebuchadnezzar habang dumaraan siya sa kanyang ginto't pilak na kalisya. Hindi ko nakita ang paghahampas subalit naririnig ko ang mga sigaw ng dukhaing alipin. Nagtataka ako kung paano kayang tiisin ng isang napakalakas at gwapong hari ang ganitong paghihirap. Ngunit nang makita ko na siya ay nakikipagbiruan sa kanyang mga haring kasama, nalaman ko na siya ay malupit at naintindihan ko kung bakit ganoon kahirap ang mga inhumanong gawain na ipinapagawa sa mga alipin na nagtatayo ng mga pader. Pagkatapos mamatay ang alipin, itinaas ang kanyang katawan sa isang poste gamit ang tali na nakakabit sa kanyang binti upang makita ng lahat. Sa paglilinis ng mga tao, lumapit ako at nakita ko sa kanyang mabalahibong dibdib ang mga tato ng dalawang magkaugnay na ahas. Iyon pala ay pirata. Sa susunod na pagkikita namin ni Ered Gula, ibang tao na siya, puno ng sigla. Binati niya ako, narito na ang dating alipin, ngayon ay malaya na. May himala sa iyong mga salita, ang aking kita at pagtatawid sa dagat ay lumalago. Masaya ang aking asawa na dati ring alipin, pinsan ng aking amo. Nagnanais siyang lumipat kami sa isang bayang hindi kilala ng sinuman upang hindi na madama ang pagiging alipin ko, kaya't ang mga anak namin ay hindi madudungisan ng kadahilanan ng kanilang ama. Ang trabaho ang naging pinakamahusay kong kaibigan, ito ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob at kakayahan na muling magtinda. Lubos akong nagalak na sa maliit na paraan, nagawa kong suklian siya sa kanyang naging pagtitiwala sa akin. Isang gabi, lumapit si Swasti sa akin na puno ng kalungkutan. Nahihirapan ang aking amo, natatakot ako para sa kanya. Ilan buwan na ang nakalipas nang mawala siya ng malaki sa mga mesa ng sugal. Hindi niya nababayaran ang magsasaka para sa kanyang trigo o ang mga manguutang. Galit na galit sila at nagbabanta sa kanya. Bakit tayo'y mag-aalala sa kanyang kamangmangan? Hindi natin siya tagapag-ingat. Ang sagot ko ng walang malayang pag-iisip. Bobo kang kabataan, hindi mo naiintindihan na sa manguutang ka nagbigay ng titulo upang maging kasiguruhan sa utang, sa ilalim ng batas, maaari kanyang kunin at ibenta. Hindi ko alam kung anong gagawin, siya ay mabuting amo, bakit ang ganitong problema ay dumating sa kanya. Hindi walang katwiran ang takot ni Swasti. Habang ako ay nagbabake kinabukasan, bumalik ang manguutang kasama ang isang lalaki na tinawag niyang Maangin. Ini-inspeksyon ako ng lalaking ito at sinabi, ako na ang kukunin niya. Hindi naghintay ang manguutang sa pagbabalik ng aking amo subalit ipinaalam kay Swasti na akin na ang mga gamit ko, pati ang perang nakasabit sa aking sinturon. Inilayo ako mula sa baking na hindi pa tapos, hinayla mula sa aking pinakamimethin gaya ng isang bagyo na humahagis ng puno mula sa kagubatan at itinatapon ito sa alon. Ang sugal at alak ang nagdulot sa akin ng kapahamakan. Ang maalas na tao ay mariin at mahigpit na nilakad ako sa buong syudad. Ipinamalas ko sa kanya ang mabuting gawa ko para kay Nana Ned at sinabi kong nais ko ring gawin ang mabuting gawa para sa kanya. Ang kanyang sagot ay walang anumang pagudyok. Hindi ko gusto ang trabaho na ito, hindi ito gusto ng amo ko. Sinabi sa kanya ng hari na ipadala ako upang magtayo ng isang seksyon ng Grand Canal. Sinabi ni Master kay Sosi na bumili pa ng mga alipin, magtrabaho ng mabuti at matapos agad. Paano naman matatapos ng mabilis ang malaking gawain? Isipin mo ang isang desyerto na walang puno kundi mga mababang halaman at isang arawang sumusunog na araw, ang tubig sa aming mga bar aisles ay naging mainit na halos hindi na naming maiinom. Isipin mo ang mga lalaking bumababa sa malalim na pagbubukalan at nagdadala ng mabibigat na basket ng lupa mula sa tanghaling tapat hanggang sa dilim. Isipin mo ang pagkain na inilalagay sa mga bukas na palanggana kung saan kami kumakain gaya ng baboy, wala kaming mga tolda, wala kaming dayami para sa kama, iyon ang sitwasyon na aking natagpuan. Inilibing ko ang aking pitaka sa isang tandaang lugar, nagtataka kung kailan ko ito muling makukukuha. Una, nagtrabaho ako ng may kasiyahan ngunit habang ang mga buwan ay nagdaan,
pakiramdam ko ay nawalan na ako ng sigla. Pagkatapos ay dama po ang lagnat dahil sa aking pagod na katawan, nawalan ako ng ganang kumain at halos hindi ko maubos ang kordero at gulay sa gabi. Maghapon ako'y nagpapagulong-gulong sa pagdaramdam. Nag-isip ako kung maaaring tama si Zabato na umiwas at huwag mapinsala ang kanyang likod sa trabaho, ngunit naalala ko ang huling pagkikita ko sa kanya at alam ko na ang kanyang plano ay hindi mabuti. Naisip ko si pirata na puno ng pait at nagtanong kung baka mas mabuti pang lumaban at patayin ang alaala ng kanyang duguan na katawan ay nagpapaalala sa akin na ang kanyang plano ay walang silbi rin. Pagkatapos ay naalala ko ang huling pagkikita ko kay Megiddo, ang kanyang mga kamay ay may mal. Ang kanyang puso ay masaya at may kaligayahan sa kanyang mukha. Ang kanyang plano ang pinakamabuti. Tapat akong magtrabaho gaya ni Megiddo, hindi ko maaaring mas pinagbuti pa ang kanyang gawa. Bakit hindi nagdala sa akin ng kaligayahan at tagumpay ang aking trabaho? Ang paggawa ba ang nagdala ng kaligayahan kay Megiddo o ang kaligayahan at tagumpay ay simpleng nasa kamay ng mga Diyos? Dapat ko bang magtrabaho sa natitirang bahagi ng aking buhay nang walang nakakamit na kagustuhan, walang kaligayahan at tagumpay? Ang lahat ng ito ay magulo sa aking isipan at wala akong sagot, tunay na ako'y lubhang naguguluhan. Ilan araw pa lamang pagkatapos na tila nasa wakas na ng aking pagtitiis at ang aking tanong ay hindi pa rin nasasagot, ipinatawag ako ni Sosi. May mensahero na dumating mula sa aking amo upang dalhin ako pabalik sa Babilonya. Kinuha ko ang aking mahalagang pitaka, binalot ang sarili ko sa mga natirang piraso ng aking balabal at agad na umalis. Habang kami ay nagmamaneho, ang mga parehong kaisipan ng isang bagyo na bumabalibag sa akin ay patuloy na umiikot sa aking naglalagnat na isipan. Worry na bubuhay ako sa mga kakaibang salita ng isang awitin mula sa aking bayang Harun, ang isang taong parang bagyo na dinadala siya tulad ng isang unos kung saan ang landas ay walang sino man ang makasunod, ang tadhana ay walang sino man ang makapagsasabi. Ako nga ba ay itinakda na laging ganoon, pinaparusahan para sa hindi ko alam. Anong mga bagong paghihirap at mga pagkadismaya ang sumalubong sa akin nang sumakay kami patungo sa pisyo ng bahay ng aking Panginoon? Isipin mo ang aking pagtataka nang makita ko si Ered Bula na naghihintay sa akin. Tinulungan niya akong bumaba at niyakap ako na parang isang nawawalang kapatid habang patungo kami sa aming daan. Sana'y sumunod ako sa kanya gaya ng isang alipin na dapat sumunod sa kanyang Panginoon, ngunit hindi niya ako pinayagan. Inakay niya ako sabay sabi, ibinakas ko ang buong lugar para sa iyo nang halos akalaing wala ng pag-asa. Nakilala ko si Swasti na nagsabi sa akin tungkol sa nagpapautang na nagturo sa akin sa iyong marangal na may-ari. Mahirap na negosasyon ang pinasukan niya at ginawa niya akong magbayad ng napakataas na presyo. Ngunit ikaw ay karapat-dapat dito sa pilosopiya at sa aking pagsisikap ay naging inspirasyon ko patungo sa bagong tagumpay. Ang pilosopiya ni Megiddo yun, hindi ako, pumintig ako. At ang iyong pasasalamat ay para sa inyong dalawa, papunta tayo sa Damascus at kailangan kita bilang aking kasosyo. Tingnan mo, sigaw niya, sa isang sandali, ikaw ay maging isang malayang tao. Sa pagkasabi niya, hinugot niya mula sa ilalim ng kanyang balabal ang plakang lupa na nagtataglay ng aking titulo. Itinaas niya ito sa itaas ng kanyang ulo at itinapon ito upang mabasag sa 100 piraso sa ibabaw ng mga guhit ng kalsada ng may kasiyahan. Tumapak siya sa mga piraso hanggang sa maging alikabok na lang ang mga ito. Ang mga luha ng pasasalamat ang pumuno sa aking mga mata. Alam ko na ako ang pinakamapalad na tao sa Babilonya. Ang aking kasipagan ang nagpamalas nito sa mga oras ng aking pinakamalaking paghihirap. Ang iyong kasipagan ay naging aking pinakamahusay na kaibigan. Ang aking kagustuhang magtrabaho ay nagbigay sa akin ng paglaya mula sa pagiging ibenta upang sumali sa mga pangkat ng alipin sa mga pader. Ito rin ang nagpamalas sa iyong lolo na pinili niya ako bilang kanyang kasosyo. Ganoon ba, Hayden Bula? Tanong niya. Ang trabaho ba ang sekretong susi ng aking lolo patungo sa ginto? Iyon ang tanging susi na kanyang mayroon noong una kong nakilala siya, sumagot si Charunada. Nag-enjoy ang iyong lolo sa pagtatrabaho at pinapahalagahan ng mga Diyos ang kanyang mga pagsisikap at pinagpapalain siya ng sagana. Nagsisimula na akong maintindihan, sinabi ni Hayden Gula ng may pag-iisip. Ang trabaho ay nagdala ng maraming kaibigan na humahanga sa kanyang kasipagan at sa tagumpay na dulot nito.
Ang trabaho ang nagdala sa kanya ng mga parangal na labis niyang pinahahalagahan sa Damascus. Ang trabaho ang nagdala sa kanya ng lahat ng mga bagay na pinahahalagahan ko at iniisip ko na ang trabaho ay nararapat lamang para sa mga alipin. Mayaman ang buhay na puno ng maraming kasiyahan para sa mga tao na maaaring tamasahin. Bawat isa ay may kanya-kanyang lugar. Natutuwa ako na ang trabaho ay hindi nakalaan lamang para sa mga alipin, kung gayon, mawawalan ako ng aking pinakamalaking kasiyahan. Maraming bagay ang aking tinatamasa ngunit wala namang humahalili sa halaga ng trabaho. Sumakay sina Charonada at Hayden Gula sa mga anino ng malalaking pader patungo sa malalaking pinto ng tansong mga pintuan ng Babylonia. Sa kanilang paglapit, ang mga bantay ng pinto ay biglang nagtindig ng may respeto at magalang na bumati sa isang pinarangalan na mamamayan na may taas noong ulo. Hinatid ni Charonada ang mahabang caravan sa mga pintuan at patungo sa mga kalye ng lungsod. Laging inaasam ko na maging tulad ng aking lolo, ipinahayag ni Hayden Gula sa kanya. Hindi ko pa kailanman naisip kung anong uri ng tao siya, ngunit ngayon ay naiintindihan ko na. Higit pa akong humahanga sa kanya ngayon at mas determinado akong maging tulad niya. Takot ako na hindi ko kailanman mababayaran ang pagbibigay mo sa akin ng tunay na susi sa kanyang tagumpay. Mula ngayon, gagamitin ko ang kanyang susi. Mag-uumpisa akong mababa tulad ng pag-umpisa niya, na angkop sa aking tunay na kalagayan, mas mahusay kaysa sa mga hiyas at mamahaling kasuotan. Sa pagsabi ni Hayden Gula, tinanggal niya ang mga hiyas mula sa kanyang mga tainga at ang mga singsing mula sa kanyang mga daliri. Pagkatapos ay pinabagal niya ang kanyang kabayo at sumunod siya ng may malalim na respeto sa likod ng leader ng caravan. Kabanata 11. Isang makasaysayang paglalarawan ng Babylonia sa mga pahina ng kasaysayan. Walang lungsod na mas maraming glamour kaysa sa Babylonia. Ang mismong pangalan nito ay nagdudulot ng mga pangarap ng kayamanan at kasaganaan. Ang mga kayamanang ginto at hiyas nito ay kamanghamanghang. Natural na iniisip ng tao ang isang ganap na mayamang lungsod na matatagpuan sa isang tamang kapaligiran ng tropikal na kasaganaan na nakapalibot sa kayamanang likas na pinagmumulan ng gubat at mga minahan. Ngunit hindi ito ang kaso. Matatagpuan ito sa tabi ng ilog Euphrates sa isang patag at tuyot na lambak. Wala itong gubat, wala ring mga minahan, o kahit bato man lang para sa pagtatayo. Hindi ito matatagpuan sa isang natural na ruta ng kalakalan. Ang call upon ay hindi sapat upang magparami ng mga pananim. Ang Babylonia ay isang napakagandang halimbawa ng kakayahan ng tao na makamit ang mga malalaking layunin gamit ang anumang mga paraan na nasa kanyang kakayahan. Lahat ng mga pinagmulang sumusuporta sa malaking lungsod na ito ay gawa ng tao. Lahat ng mga yaman nito ay likha ng tao. Mayroong dalawang natural na yaman ang Babylonia, ang matabang lupa at ang tubig sa ilog. Isa ito sa pinakamalaking tagumpay sa inhinyeriya na kilala sa kasaysayan. Pinasiklaban ng mga inhinyerong Babyloniano ang tubig mula sa ilog sa pamamagitan ng mga tanggulan at malalaking kanal ng irigasyon na pumunta sa malayong lugar sa tuyot na lambak upang ibuhos ang nagbibigay buhay na tubig sa matabang lupa. Ito ay isa sa mga unang tagumpay sa inhinyeriya na kilala sa kasaysayan. Ang mga sagana at ubod-laking ani na bunga ng sistema ng irigasyon na ito ay wala pang nakakita sa mundo. Sa kabutihang palad, sa buong panahon ng Babylonia, ito ay pinamumunuan ng sunod-sunod na mga hari na ang pagkuha ng kaharian at kayamanan ay pawang hindi nagmamay-ari. Bagaman ito ay nakilahok sa maraming digmaan, karamihan sa mga ito ay lokal lamang o depensibo laban sa ambisyosong mga mananakop mula sa ibang mga bansa na nais kunin ang kamangha-manghang yaman ng Babylonia. Ang mga natatanging pinuno ng Babylonia ay namuhay sa kasaysayan dahil sa kanilang karunungan, kasipagan, at katarungan. Hindi nagpakita ang Babylonia ng mga nagmamayabang na hari na nagsisikap na sakupin ang kilalang daigdig upang ang lahat ng mga bansa ay magbigay-pugay sa kanilang kasakiman. Bilang isang lungsod, wala ng Babylonia. Kapag ang mga lakas ng tao na nagtulak at nagpanatili sa lungsod sa loob ng libu-libong taon ay iniwan, ito ay agad na naging isang lupalop na napabayan. Matatagpuan ang lugar ng lungsod sa Asia mga 600 milya sa silangan ng Suez Canal diretso sa hilagan ng Persian Gulf. Ang latitude nito ay mga 30 degree mula sa Ecuador, praktikal na pareho sa Yuma, Arizona. May klima itong katulad ng lungsod sa Amerika, mainit at tuyot. Sa kasalukuyan,
Ang lambak ng Euphrates, dating isang lugar na mataong irigadong lugar para sa pagsasaka, ay muling naging isang maalon at tuyot na lupain. Kaunti lang ang damo at mga halamang disyerto ang lumalaban para sa kanilang buhay. Laban sa hangin na humihipo, nawala ang mga maligang bukirin, ang mga mammoth na lungsod, at ang mga mahabang kawan ng yaman na kalakal. Ang mga nomadikong grupo ng mga Arabo na kumukuha ng konting kabuhayan sa pamamagitan ng pangangalaga sa maliit na mga kawan ay ang tanging mga naninirahan. Ganito na ito simula pa noong unang mga taon ng panahon ng Kristiyano. Nakakalat sa libis na ito ang mga lupaing lata. Sa loob ng mga siglo, itinuturing ang mga ito ng mga manlalakbay na wala ng iba. Ang atensyon ng mga arkeologo ay unti-unting nakatuon sa kanila dahil sa mga piraso ng basag na pinggan at ladrilyo na hinugasan ng mga paminsang pag-ulan. Sinuportahan ng mga museo sa Europa at Amerika, ipinadala ang mga ekspedisyon dito upang magkalkal at tingnan kung ano ang maaaring matagpuan. Ang mga piku at pala ay agad na nagpatunay na ang mga burol na ito ay sinaunang mga lungsod at libingan. Maaaring tawagin silang mga libingan ng Babylon. Isa sa mga ito ang Babylon. Sa loob ng halos 20 siglo, pananglawan ng hangin ang alikabok ng disyerto, itinayo sa orihinal na ladrilyo, ang lahat ng nakalantad na pader ay nagkasira at bumalik sa lupa. Ganito rin ang Babylon, ang mayaman na lungsod ngayon, isang tumpok ng putik na matagal nang iniwanan kaya't walang buhay na tao ang nakakaalam ng pangalan nito hanggang sa ito ay natuklasan sa pamamagitan ng maingat na pag-aalis ng basura ng mga siglong nagdaan mula sa mga kalye at ang nahulog na guho ng mga marangal na templo at palasyo nito. Maraming siyentipiko ang nagturing sa sibilisasyon ng Babylon at iba pang mga lungsod sa libis na ito bilang pinakamatanda na may tiyak na record. Ang mga petsa ay napatunayan ng umaabot ng 8,000 taon. Isa pang nakakapukaw ng interes na katotohanan sa bagay na ito ay ang pamamaraan na ginamit upang tukuyin ang mga petsang ito na nahukay sa mga labi ng Babylon, mga paglalarawan ng isang eclipse ng araw. Madaling nakuha ng mga makabagong astronomo ang panahon kung kailan naganap ang gayong eclipse na nakikita sa Babylon, kaya't natukoy ang isang kilalang ugnayan sa pagitan ng kanilang kalendaryo at sa ating sarili. Sa ganitong paraan, napatunayan natin na 8,000 taon na ang nakararaan. Ang mga Sumerian na naninirahan sa Babylonia ay namumuhay sa mga umuurong na lungsod. Maaari lamang nating paghakaan kung ilang siglo na ang nakaraan bago pa man ipinanganak ang mga lungsod na ito. Ang kanilang mga naninirahan ay hindi lamang mga barbaro na nakatira sa loob ng mga protektadong pader, sila ay mga edukado at matalinong mga tao. Sa kasaysayan ng panulat, sila ang unang mga inhinyero, unang mga astronomo, unang mga matematiko, unang mga financier, at unang mga taong may nakasulat na wika. Binanggit na ang mga sistemang pang-irigasyon na nagbago sa tuyong libis na ito patungo sa isang agrikultural na paraiso. Ang mga labi ng mga kanal na ito ay maaari pa ring sundan, bagaman karamihan sa mga ito ay puno na ng buhangin. Ang ilan sa kanila ay napakalaki na kapag walang tubig, maaaring magpatakbo ng 12 kabayong magkakatabi sa kanilang ilalim. Sa laki, kasing tigas nila ang pinakamalaking kanal sa Colorado at Utah. Bukod sa pag-irigasyon ng mga lupain sa libis, nagtagumpay ang mga inhinyerong Babylonian sa isa pang proyekto ng kahalintulad na lawak sa pamamagitan ng isang magarang sistema ng pagpapatakbo ng tubig. Inangkin nila ang isang malawak na lawak ng lupain sa bunganga ng mga ilog ng Euphrates at Tigris at pinailalim din ito sa agrikultura. Bisitado ni Herodotus, ang Griegong manlalakbay at istoryador, ang Babylon ang nasa kasaganaan ito at nagbigay sa atin ng tanging kilalang paglalarawan ng isang tagalabas. Sa kanyang mga sinulat, ibinigay niya ang isang malinaw na paglalarawan ng lungsod at ilan sa kakaibang kaugalian ng mga tao nito. Binanggit niya ang kamangha-manghang kasaganahan ng lupa at ang sagana nitong ani ng trigo at barley na kanilang inani. Nawala na ang kaluwalhatian ng Babylon ngunit ang karunungan nito ay naipreserba para sa atin. Sa kasalukuyang panahon, utang natin ito sa kanilang uri ng mga talaan. Sa mga araw na iyon, hindi pa naimbento ang papel, sa halip, ang kanilang pagsusulat ay pinaninindigan sa mga tabletang luwad na basa. Kapag tapos na, ang mga ito ay inihurno at naging matigas. Sa laki, mga 6 na pulgada ang haba at 8 ang lapad at 1 pulgada ang kapal. Ginamit ang mga itong gaya ng mga modernong forma ng pagsusulat. Dito ay naiukit ang mga alamat, tula, kasaysayan, transcript ng mga royal decree,
mga batas ng lupa, titulo sa ari-arian, promissory note, at kahit mga sulat na ipinadala ng mga mensahero sa mga malalayong lungsod. Mula sa mga tabletang ito, natutunghayan natin ang mga personal na buhay ng mga tao. Halimbawa, isang tablet na maliwanag mula sa mga record ng isang tindahan ng bayan ay nagpapahayag na sa takdang petsa, isang tiyak na customer ay nagdala ng isang baka at pinamigay ito sa 7 supot ng trigo, 3 ay idiniliver sa oras at ang 4 ay hinihintay na alalahanin ng customer. Nangangahulugan sa loob ng mga sinira na lungsod, nakuha ng mga arkeologo ang buong aklatan ng mga tabletang ito, libo-libo ang bilang. Isa sa mga kahangahangang himala ng Babylon ay ang napakalaking mga pader na pumapalibot sa lungsod. Itinuturing ng mga sinaunang ito ang mga ito kasama ng Great Pyramid ng Egypt bilang bahagi ng 7 himala ng mundo. Sinasabing si Queen Semiramis ang may akda ng unang mga pader noong maagang kasaysayan ng lungsod. Hindi na natagpuan ng mga modernong nagkakalkal ang anumang bakas ng orihinal na mga pader, o kung ano ang eksaktong taas nito. Batay sa pagbanggit ng mga sinaunang manunulat, tinatayang nasa 50 hanggang 60 talampakan ang taas nito, na may harapang ang gilid ng nasusunog na ledrilyo at karagdagang proteksyon ng malalim na moat ng tubig. Ang mas huli at mas sikat na mga pader ay sinimulan mga 600 taon bago ang panahon ni Kristo ni King Nabopolassar sa isang ganap na mahiwagang pagbabalak. Hindi niya nakita ang pagtatapos ng trabaho, iniwan niya ito sa kanyang anak na si Nebuchadnezzar na kilala sa kasaysayan ng Biblia. Ang haba at taas ng mga huling pader na ito ay nakabibilib. Iniulat sa maaasahang awtoridad na may taas na 160 talampakan ang katumbas ng taas ng isang modernong gusaling opisina ng 15 palapag. Tinatayang nasa pagitan ng 9 at 11 milya ang kabuuang haba. Sa lapad ng ito, maaaring magmaneho ng isang karwahe na may 6 na kabayong magkakatabi sa itaas. Sa kasalukuyan, kaunti na lamang ang natitira sa napakalaking istrukturang ito maliban sa bahagi ng mga pundasyon at ng moat. Bukod sa pinsala ng mga elemento, sinira rin ng mga Arabo ang mga pader sa pamamagitan ng pagkuha ng ledrilyo para sa mga layuning pang-istruktura. Laban sa mga pader ng Babylon, nagmarcha ang mga tagumpay na hukbo ng halos bawat mananakop ng panahong iyon ng digmaan. Isang maraming hari ang nagsagawa ng panggugubat sa Babylon. Ngunit palaging walang kabuluhan ang pagsalakay ng mga hukbong inagawa ng araw na iyon na hindi dapat balewalain. Sinasalita ng mga historiador ang tungkol sa mga unit na tulad ng 10,000 horsemen, 25,000 chariots, 1,200 regimento ng mga sundalong tumitira na may 1,000 tao bawat regimento. Madalas na kailangan ng 2 o 3 taon ng paghahanda upang maisama ang mga materyales sa digmaan at mga depo ng pagkain sa inaasahang linya ng pagmamartsa. Ang lungsod ng Babylonia ay naorganisa katulad ng isang modernong lungsod. May mga kalye at tindahan. Nag-aalok ang mga peddler ng kanilang mga paninda sa pamamagitan ng mga residenteng distrito. Ang mga pari ay naglilingkod sa mga magarang templo. Sa loob ng lungsod ay mayroong isang inner enclosure para sa mga palapalasyo ng hari. Sinasabing mas mataas ang mga pader sa palibot nito kaysa sa mga pader sa loob ng lungsod. Mahusay ang mga Babylonian sa mga sining na ito, kasama na ang paggupit, pagpipinta, pagtutuhing, paggawa ng ginto, at paggawa ng mga metal na armas at kagamitan sa pagsasaka. Lumikha ang kanilang mga joyero ng pinakamahusay na artistic na alahas. Maraming halimbawa ang nakakolekta mula sa mga libingan ng mayayaman nilang mamamayan at ngayon ay nasa eksibisyon sa mga pangunahing museo ng mundo. Sa napakaagang yugto, nang ang iba pang bahagi ng mundo ay pasapagtapak sa mga puno gamit ang mga aksing bato o nagmamarcha at nakikipaglaban gamit ang mga flint-pointed spears at arrows, ang mga Babylonian ay gumagamit na ng mga aksing may metal na ulo. Matalino ang mga Babylonian sa pinansya at kalakalan. Sa abot ng ating kaalaman, sila ang orihinal na mga imbentor ng pera bilang isang paraan ng palitan ng mga promissory notes at mga nakaprint na titulo sa ari-arian. Hindi kailanman inatake ng mga kaaway na hukbo ang Babylonia hanggang mga 540 taon bago ang kapanganakan ni Kristo. Kahit noon, hindi nasakop ang mga pader. Ang kwento ng pagbagsak ng Babylonia ay napakakaiba. Si Cyrus, isa sa mga dakilang mang-aagaw ng panahong iyon, ay nagpaplano na salakayin ang lungsod at umaasang makuha ang kanyang matibay na mga pader. Inudyukan ng mga tagapayo ni Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylonia,
na lumabas upang harapin si Cyrus at makipaglaban nang hindi naghihintay na ang lungsod ay masiege. Sa sunod-sunod na pagkatalo ng hukbong Babilonya, ito ay tumakas palayo mula sa lungsod. Si Cyrus nga ay pumasok sa mga bukang liwayway at nagmamay-ari ng walang pagsalansang. Pagkatapos ng insidente, unti-unti nang bumaba ang kapangyarihan at prestihiyo ng lungsod hanggang sa loob ng ilang daang taon, ito ay iniwan, binekante, at iniwan sa mga hangin at bagyo upang muling ibaba sa ilalim ng disyerto na mula sa kung saan ito orihinal na itinayo ang kanyang kahalagahan. Ang Babilonya ay bumagsak na hindi na magtatayo pa ng kahit anong bagay, ngunit marami ang kinikilala sa sibilisasyon nito. Ang mga iyon ng panahon ay nagbulok sa alikabok ang mga palasong nagmamalaki, ngunit nananatili pa rin ang karunungan ng Babilonya. Wala na, katapusan. Maraming salamat sa pagsubaybay ng The Richest Man in Babylon ni George S. Clason. Huwag kalimutang mag-subscribe para maging updated ka sa mga magagandang kwento dito lang sa Life Basics.